Hey everyone, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, ito pong video ito ay kakaiba dun sa ating math tutorial dahil ito po ay request po ng iba na i-message po dun sa ating isang content. Ano po? Ayan, ito po ay may kinalaman sa paggamit at pag-upload sa YouTube. Okay, ano nga ba yung ating pag-uusapan ngayon? Ito yung mga bawal na bawal gawin sa YouTube. Okay? Ano yung mga bawal na gawin sa YouTube? Una, ang pag-upload o pagre-re-upload ng hindi mo naman pagmamay-aring video. Kasi maaring tayo po ay makasuhan and at the same time, tayo po ay ma-restrict, maban ng YouTube. Ano po? Bagamat meron tayong nakikita na nagre-re-upload, depende sa kanilang content. Halimbawa po, kino-compile nila, nagko-compilation sila, ano po, na hindi naman sila nare-restrict. Ano po, ito po kasi dumaan sa napaka-prosesong editing. Ano po, kaya hindi sila nare-restrict kasi napaka-expert nila sa pag-e-edit, pagtatanggal ng music. Ano po, kaya sila ay nakakalusot. Pero kung kayo po ay nagsisimula pa lang, wag nyo na pong gagawin ang mag-re-uploading ng hindi nyo naman video. Ano po, yan. At ang ikalawa po ay ang paggamit ng downloaded music sa YouTube. Ano po? Ano pong ibig sabihin nun? Kung halimbawa po ang music ay doon nyo dinunload galing siya sa YouTube din, ano po, at inilagay nyo sa inyong new video na i-upload, yun po ay maaari kayong makopyright. Kahit nakita nyo ay free to use, pwedeng gamitin, pre-copyright, minsan mapapansin nyo pa rin sa inyong video na kayo po ay nagkaroon ng copyright kasi napaka-sensitive po ng YouTube sa music. Ano po ang aking maisasuggest sa inyo? Dapat doon na lang po kayo kumuha ng music o sounds background sa inyong video editor. Halimbawa, sa KineMaster, ano po, doon na lang po kayo kumuha. Kasi kung ang KineMaster ay nag-license kayo o nabayad kayo sa KineMaster, for sure, ma-avail nyo ang mga music o sounds background na pwede nyo makuha po sa kanila. At pag in-upload nyo sa YouTube ay hindi po kayo makaka-copyright. Ano po? Next, ang pangatlo po ay ang pag-upload ng mayroong logo o watermark. Ano po? Galing sa third party. So, ibig sabihin, halimbawa po, hindi po license ang inyong TikTok. Nag-video kayo gamit ang TikTok, then yung TikTok, dinownload nyo, meron pong logo doon ng TikTok o kaya may watermark, ini-upload nyo siya, nire-upload nyo po sa YouTube, makaka-copyright po kayo doon. Iwasan nyo po ang mga ganon. Ano po? Kasi dapat ay walang logo o watermark ang i-upload nyo sa YouTube. Pero yung mga logo, yung mga inyong personalized logo na kayo mismo ang may sariling gawa sa inyong YouTube channel ay pwede naman po. Basta ang tinutukoy lang po natin ay yung logo na galing sa third party. Next, ano po yung sunod? Pang-apat po ay bawal po ang pag-upload ng 2 hanggang 3 beses o maraming beses na video content na same lamang o yung parehas. Yung parehas na parehas ay bawal pong 2 o 3 beses. Kahit nga po 2 beses lang ay hanggat maaari bawal po yun. Ano po? Paano po ito makakalusot sa YouTube kung ang gagawin mo parehas mong in-upload pero binago mo yung pamagat o yung title, yung description ay binago mo din, and at the same time binago mo rin ang layout ng iyong thumbnail, yung pinaka front cover ng inyong video. Pwede po yun. Ganun po, bawal po talaga. At ang panglima po ay bawal po ang malimit na pagpapalit ng title ng inyong YouTube channel. Yung pangalan po ng inyong YouTube channel. Ano po? Bawal po. Lalo na kung kayo po ay nasahod na. At lalong higit kung hindi pa po kayo nasahod. Kasi malilito po si Google AdSense kung saan ipadadala ang inyong sahod, kung saan ipadadala ang inyong Google AdSense pin. Kaya dapat wag po kayong magpapalit ng title ng inyong YouTube. Ayan, hanggang dito lang po ang ating video. Sana meron po kayo napulot na aral, may natutunan po kayo. Do not forget po to subscribe my channel. Maraming po salamat. God bless you.